Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Gusto po manang batiin si Joy ng Cavite, Botong Pag ng Tacloban, Leyte, Jay sa Tinitigan ng Maguindanao, Rita Tan ng Taiwan, and Tess Driza ng Marikina. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating channel. And greetings din po kay Brother June Bagon, Dr. Annie Bagon, Nori Bagon, Rosa Bagon, Gerard Magadia, Rodrigo Castillo, Allen Reformado, and Tommy Clavines. Natutuloy po natin yung ating series about the Holy Spirit. Madalas nakakalimutan natin, no? Pero ngayon, lagi natin pinapaalala, especially this week, na yung banal na spirito siyang nananahan sa atin. Dapat conscious tayo everyday. Spirit-filled, at the same time, very much aware na yung Santong Spirito ay nananahan sa atin. So this week, pinag-aralan natin, yung first day natin, the Spirit regenerates dead sinners. Yung mga taong patay sa kasalanan, unable to respond to God, hindi nga naghahanap sa Diyos, binuhay ng Santong Spirito, ginising yung kanilang espiritu upang mag-respond sa Diyos. And the Spirit empowers the church. The Spirit sanctifies the believers. The Spirit illumines and teaches believers. The Spirit guides the steps of believers. And now we will talk about the Spirit produces the fruits of righteousness. Kumbaga sa isang punong kahoy, patay na, bulok na, no? At wala na mga dahon, lanta na. Dahil sa biyaya ng Diyos, pinagmura muli, no? Tumubo ulit yung mga ugat, nagkaroon ulit ng buhay, and now this time, pabubungahin uli ng ating Diyos. Magkakaroon ng fruits of righteousness. Magkakaroon ng resulta. Magkakaroon ng pagbabago talaga. Now, yung pag-usapan po natin, magmumula po sa Galatians chapter 5, verse 22 through 23. Ito po ay sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia. Ihanda po natin ang ating mga puso't isipan tanggapin ang biyaya ng salita ng Diyos. Sabi po rito, but the fruit of the Spirit. Yung Espiritu po pala merong fruit, merong bunga. Ano po yung bunga ng Santong Espiritu? Once ang Santong Espiritu ay manahan sa atin, isipin nyo po parang buto yan na itinanim sa atin, tayo yung matabang lupa, no? Tinanim yung Santong Espiritu, mamumunga yan. Mamumunga ng ano? Love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan, at pagpipigil sa sarili. Laban sa mga ito ay walang kautusan. So yung unang katuruan po natin ngayong umaga, the fruit of the Spirit is evidence of salvation. Yung bunga ng Espiritu ay ebidensya ng kaligtasan. Na huwag po tayong maniniwala sa easy believism. Ano po ito? Madalas po sa church ko po ito naririnig, no? Pag merong nag-preach or nangaral o nag-share ng gospel, sinner's prayer agad, no, yung panalangin ng pagsisisi, and after that isusulat na yung date ng pangalawang kapanganakan. So ito yung araw na naligtas ka, ganitong oras, 8 p.m. Ligtas ka na, forever ka nang ligtas, okay? Tatandaan mo, forever ka nang ligtas, ngayon yung araw na pinanganak ka. Now, sometimes hindi naman talaga pinanganak sa espiritu yung tao, pero kinukonvince natin na naligtas ka na. Na minsan nga wala nang follow-up, wala nang discipleship. Basta na-sharean mo lang, nag-sinner's prayers, that's it. Okay, makikita na tayo sa heaven. May ganun tayong understanding, easy believism. Na hindi naman natin sure kung talagang tinanggap niya yung Espiritu ng Diyos. Hindi natin sure kung talagang nagkaroon ng kaligtasan. Kaya yung gospel presentation, tuloy-tuloy yan. May follow-up yan, may discipleship yan. Ang ebidensya po na ang isang tao ay nagkaroon talaga ng kaligtasan, ay merong bunga. Kung merong talagang Espiritu ng Diyos na nanahan sa iyo, tunay at totoo ang iyong pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, tatanggapin mo rin yung Espiritu Santo, at yung Espiritu Santo ang magdudulot sa iyo ng pagbabago, merong transformation. Magkakaroon ka ng pag-ibig. Tuloy-tuloy po ito, love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. Now, hanggat ito ay hindi nagkakaroon ng malinaw sa atin, no? Kung dati, ang mahal mo lang sarili mo, ngayon matututunan mo ng mahalin yung Diyos, mahalin yung kapwa mo, mahalin yung pamilya mo, mahalin yung mga tao sa paligid mo, kapwa mo mananampalataya, punong-puno ka ng pag-ibig. Bakit? Meron kang Espiritu ng Diyos. God is love, and God is in you through the Holy Spirit.
Meron kang paghuhugutan ng pag-ibig. Talagang iba yung pag-ibig sa iyong kapwa. So, isa lang to sa bunga ng Santong Espiritu. Now, kung mahaba po kasi yan, no? Meron tayong series niyan, Fruit of the Holy Spirit. Last year yata natin ginawa yun, inisa-isa natin yan. Pero ang point this time, hindi pwedeng sabihin mo na naligtas ka na kung wala kang bunga ng Espiritu Santo. Kung walang transformation sa iyo, hindi mo pwedeng sabihin na naligtas ka. Hindi ba natin pwedeng i-claim yun? Easy believism yung tawag dun eh. Basta nanampalataya ka sa Panginoong Jesucristo, kahit walang resulta, kahit walang transformation, ligtas ka na. Hindi po totoo yun. Kasi ang tanda na ikaw ay naligtas, meron kang Santong Espiritu. At ang tanda ng Santong Espiritu, merong bunga. Now, pangalawang katuroan po, the fruit of the Spirit makes the church attractive. Yung bunga ng Espiritu Santo, kapag naia-apply yan ng mga mananampalataya, nagmamanifest yan. Yung mga mananampalataya na pupuno ng pag-ibig, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Nakikita ng mga tao yung pag-iibigan, yung kagandahang asal, yung pagbabago sa mga tao. Nagiging attractive yung church sa mga nakatingin, sa mga unbelievers, mga neighbors, mga hindi mananampalataya, nakikita nila, wow, gusto ko yung samahan na to. Merong pag-iibigan, may pagtutulungan. I wanna be part of this church. The fruit of the Spirit makes the church attractive. Now, yung church, hindi po perfect yan. Maraming pangit ka pa rin makikita dyan. Hindi pa naman perfect yung mga tao. Makasalanan pa rin yung mga tao dyan. Pero makikita mo na yung Santong Espiritu, binabago yung mga taong kabilang sa church. So, I hope sa mga house churches natin, no, kitang-kita talaga yung pagbabago sa ating mga buhay. Kasi hanggat hindi nababago yung ating mga buhay, hindi tayo magiging attractive sa mga hindi mananampalataya. Napakahirap mag-share ng gospel kung yung mensahero hindi maayos, hindi nakakitaan ng pagbabago. Yung mensahe natin nakakapagbago yan ng tao. Pero tayong mga mensahero dapat unang mga nababago ng ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. So the fruit of the Spirit makes the church attractive, makes us attractive. Pangatlo, the fruit of the Spirit fulfills the law of God. Sabi po rito sa verse natin, no, against such things there is no law. Yung fruit of the Spirit, kapag yan nagmanifest sa atin, nagdulot ng pagbabago sa ating buhay, sabi rito, against such things there is no law. Laban sa mga ito ay walang kautusan. Daw, bigyan ko po kayo ng kaunting background, no? Sa Old Testament po kasi, wala pa silang, hindi pa isinusugo ang Santong Espiritu upang manirahan sa mga tao. Kaya yung mga tao, meron lang silang kautusan, meron lang silang batas. At yung batas na yon hindi nila masunod-sunod. Pero sa Jeremiah, sa Ezekiel, nangako ang Diyos. Sabi po ng pangako ng Diyos, darating yung panahon, I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. Darating yung panahon sa New Testament, no? Sa pagdating ng Panginoong Jesucristo. Sabi dito, I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. And I will put my spirit in you. Darating yung panahon. Isusugo ko yung Santong Espiritu, mananahan yun sa iyo, and move you to follow my decrees and be careful to keep my laws. Ito po yung tinatawag nating New Covenant. Sa Tagalog po, bibigyan ko kayo ng bagong puso at lalagyan ko kayo ng bagong espiritu sa loob ninyo. Aking aalisin ang batong puso sa inyong laman at aking bibigyan kayo ng pusong laman, pusong tumitibok sa Diyos. During this time po, yung mga Israelita, sobrang tigas ng ulo. Maandaming kautosan ng Diyos, hindi nila sinusunod. Pero sabi ng Diyos, darating yung time, bibigyan ko kayo ng Espiritu Santo at yung Espiritu Santo na yun ang siyang tutulak sa inyo upang masunod ninyo ang laman ng kautusan. So sabi dito, aking ilalagay ang aking spirito sa loob ninyo. Kailan po nangyari yon? Sa New Testament, nung isinugo ng Diyos ang kanyang spirito at nanahan sa iglesia, sa people of God. Sabi dito, at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga tuntunin at magiging maingat kayo sa pagsunod sa aking mga batas. Naganap po yan sa New Testament hanggang sa kasalukuyan. Ang Espiritu ng Diyos ay isinugo sa atin upang manahan sa atin. At yung mga kautusan ng Diyos ay masusunod na natin dahil ang Santong Espiritu ang magpapalakas sa atin upang masunod natin ang nakasaad sa banal na kasulatan. Yan po ay biyaya ng Diyos.
The fruit of the Spirit fulfills the law of God. Dahil ang Santong Espiritu ang siyang magdudulot sa atin o magtutulak sa atin upang masunod ang kautusan. Kaya po sabi rito sa verse natin, lahat ng ito, bunga ng Santong Espiritu, love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, lahat ito bunga ng Santong Espiritu at walang batas ang laban dito. Matutupad na natin ang nasasaad sa banal na kasulatan. Now, paano po natin ito i-apply sa ating buhay? Number 1, escape the trap of false salvation. Escape the trap of false salvation. Yung false salvation po, ito yung akala mo na nampalataya ka na sa Panginoong Jesucristo, akala mo ligtas ka na, pero wala pa palang bunga ng santong. Sa bahay po namin, dito sa paligid namin, marami mga puno ng saging. Mga puno lang, pero hindi ko alam ano bunga. Lakatan ba yan? Saba ba yan? O may mga saging kasi dito na hindi kinakain. Yung pagpitas mo, hinog, pagbukas mo, puro buto, no? Hindi, halos di mo makain. Kailangan mong antayin talaga kung ano yung bunga para makita mo kung talagang may pakinabang siya sa'yo. So alam niyo sa atin din, sa buhay spiritual din natin, no? Kailangan mo talagang mamunga muna ng Santong Espiritu para talaga makilala mo yung sarili mo kung ikaw ay mananampalataya. Para makilala mo yung ibang tao, totoo ba talaga silang Kristiyano? Kailangan mo munang ebidensya at yung ebidensya niyan ay ang bunga ng Santong Espiritu. Now, tayo po, no, kailangan maka-escape, makatakas tayo sa trap ng false salvation. Nakakala natin ligtas na tayo kasi kinonvince tayo ng isang nangaral sa atin ng ebanghelyo, ligtas ka na. Ito pa nga, ito yung araw na pinanganak ka, yan yung spiritual birthday mo. Pero, kung hanggat walang bunga ang Santong Espiritu sa iyo, huwag mong i-claim na ligtas ka. You need to repent, come to the Lord Jesus Christ, surrender your life to Jesus. Escape the trap of false salvation. And number 2 po, refuse to tarnish the bride of Christ. Yung church po ni Jesus Christ, hindi po perfect yan. Ang Santong Espiritu nandyan, nananahan sa iglesia. At ang iglesia ay binabago ng Diyos. Na kung ikaw ay membro ng iglesia, don't tarnish, huwag mong dumihan ang church. Huwag nating dumihan ang ating mga sarili dahil tayo din ay templo ng Santong Espiritu. Sa halip, mamuhay tayo ayon sa udyok at leading ng Santong Espiritu sa ating mga buhay. And number 3 po, fulfill the law by bearing the fruit of the Spirit. Pwede nating matupad ang mga nakasaad sa banal na kasulatan sa pamamagitan ng pagsunod sa tinig at udyok at kautusan or leading ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. Bakit po? Kasi ang leading ng Santong Espiritu sa atin, patungo yan sa pag-ibig. Basahin po natin sa Tagalog. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan at pagpipigil sa sarili. Yan po ang bunga ng Santong Espiritu at laban sa mga ito ay walang kautusan. So we can fulfill the law by bearing the fruit of the Spirit. Habang sumusunod tayo sa Santong Espiritu, namumunga tayo. At ang bunga natin, hindi yung saging na puro buto na walang kapakinabangan, no? Patuka lang namin sa manok dito yon. Yung bunga talaga yung kapaki-pakinabang. So when we can fulfill the law by bearing the fruit of the Spirit. Habang sumusunod tayo sa Santong Espiritu, namumunga tayo ng pag-ibig, pagtsatsaga, pagtitiis, kagandahang loob, pagiging mabait sa kapwa. So mga kapatid, kapag meron tayong Santong Espiritu sa ating buhay, meron talagang pagbabago na mangyayari sa atin. At hindi po tayo magiging biktima ng false salvation. Nang kala natin ligtas tayo pero hindi. Meron tayong katibayan, meron tayong evidence ng ating kaligtasan. At yun ay bunga ng Santong Espiritu sa ating mga buhay. So escape the trap of false salvation, refuse to tarnish the bride of Christ, and fulfill the law by bearing the fruit of the Spirit. Now para po sa ating discussion, why is it dangerous to believe in false salvation? Why is it dangerous to believe that we are saved when we don't have evidence of our salvation? Pag-usapan po natin ito sa ating mga discussion groups. At para naman po sa ating panalangin, Dear God, thank you for the gift of the Holy Spirit in my life. I know that the fruit of the Spirit is the evidence of my salvation, and I desire to grow in these qualities. Help me to reflect your love, joy, and peace in everything I do. I want my life to make the church attractive to others and not to tarnish the bride of Christ. Give me the strength to bear the fruit of the Spirit
so I can fulfill your law and honor you in all of my actions. Thank you for your grace and guidance. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Maraming salamat po sa partner natin sa devotion natin na ito, si Brother June and Dr. Ann. Mga kaibigan po natin, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotion.